Kay Celis, bukod kay Chavit Singson, si Boss 10K nandito ho, mga kababayan. Ito, Wala na pong daan para sa katotohanan. si Alan Peter Cayetano, naghahanap ng katotohanan na yung pag-upo pa lang niya, mga Boss Chief Amo, sir, nang siya ay Senate President, ang ibanat ba naman sa atin? Sino ba naman ang magiging masaya? Sino ba naman ang hindi magiging masaya? Kung etong mga ito, wala kang kinausap, wala kang niligawan, tapos iluluklok ka bilang Senate President, tapos malaman natin kay Robin Padilla. Sabi, kung hindi nyo po nalalaman, si Alan Peter Cayetano po, ang nag-umpisa nito, nagpatawag po si SP Cayetano ng meeting doon sa Forbes Park, isang bahay ng kaibigan, dahil may 12 ano na daw po na bilang. siya lahat. No? Siya yung may patawag, siya yung may pagsundo kung sinundo man sila Bato de la Rosa kasi gamit yung sasakyan ng mga Cayetano. It's either kay Peter or kay Pia Cayetano. Lahat siya. Di ba? Tapos sasabihin sa atin, sino ba naman ang hindi magiging masaya? Wala kang niligawan, hindi mo kinausap itong mga ito, pero iniluklok ka bilang Senate President. Unang pagsisinungaling ho yun nung panahon ng kakaupo, unang araw ng pag-upo niya bilang Senate President. Ikalawa, banatang ka ni Peter Cayetano na pinapaputukan po kami. Yung pala kampo nila, yung nagpapaputok. Di ba? Uy, Lutang, Ricardo Perlawan, shout out sa iyo, Lutang. Na rin ang kukote ng mga taong ito. Sabi, sino ba? Yung mga nagrarally ba o ako? Di ba? Tapos ngayon, ano daw ang sabi ni Alan Peter Cayetano? Wala na pong daan para sa katotohanan. Wala, naghahanap ng katotohanan. Kung sa una pa lang, siya, itong sinungaling, mga bossing, sasabihin, wala na pong daan sa katotohanan. Ultimo, sarili mo Di ba? Sabi nila, hinaharang natin ng daan. Oo. Bakit? Proud pa si Cayetano. Sabi nila, hinaharang natin ang daan. Oo! Proud pa. Ako malalaman lang ni Cayetano. Kung totoo man po, yung ibinalita na isang buntis at isang sanggol ang nasawi, no? Hindi ko alam kung magiging proud pa si Cayetano. Kung malalaman lang ni Cayetano na sandamakmak po yung mga Pilipino na naghahanap buhay, hindi natuloy yung hanap buhay, at ngayon, problemado kasi kulang yung pangtustos o pangkain sa pamilya dahil doon sa rally na yon. No? Tingin niya magiging proud pa din ito, si Cayetano. Karma yun sana ang masasamang yan. Sabi ni Marita Bangkil. Hinarang nyo na yung daan ng hustisya. Harangin naman namin ang EDSA. Ano bang hustisya yung pinagsasasabi nito? Kaila Senator Ping Lacson. Yung mga Blue Ribbon Committee, tuloy-tuloy naman po mga kababayan Di ba? Ano ba yung pinagsasasabi nito si Cayetano na hinaharang ang hustisya? Harangin daw nila yung EDSA. Ay, naku si Sir. Para namang gago. Sir, gago po ba kayo? Nagtatanong lang ako. Proud pa po kayo na hinarang nyo yung EDSA kung ako ang lalagay sa posisyon ni Cayetano, mga kababayan, no? Sasabihin ko, wag nating harangan yung EDSA. Hayaan natin yung mga nagtatrabaho, hayaan natin yung mga naghahanap buhay na magtuloy-tuloy sa kanilang hanap buhay. Maaari naman nating sakupin itong kalahati ng daan upang sa ganon ay patuloy pa din tayong makasuporta kay Marcoleta. Senador ka na niyan, sir. Ipinagtanggol mo pa na hinarangan. Ipinagtanggol, ipinagmalaki, ipinagsusumigawan pa na hinaharangin din natin ang EDSA. Sir naman. Sabi ni Commander Churba, Boss, Mark Ramos, correction lang, 7 years ago pa yung balita na may nanganak na sasakyan dahil sa traffic. Buti, to be fair, buti na lang, lagi ko naman sinasabi sa umpisa pa lang hindi natin sigurado kung ito ay tama at
doon sa INC. Pero yung mga kagaya niyan, salamat Commander Churba, kagaya niyan, 'di ba? Yung mga tao na naghahanap buhay lang. Kawawa eh. Oh, maaari tayong sumigaw ng walang pineperwisyo. Ang sabi nyo, napeperwisyo ang traffic. Totoo po yun. Oh. At pasensya na po ang mga napeperwisyo sa traffic. Pero Kaya lang, pangkain nila yan. Ang tanong nga no? Pinerwisyo nyo yung mga naghahanap buhay. Yung mga miyembro dyan natulog. Kayo, dyan din ba kayo natulog? Si Marcoleta na ipinagtatanggol nila, dyan din ba natulog? Or wala, parang alay lang. O kayo dyan, bahala kayo dyan. Basta kami, uuwi kami. No? Tutulog kami, aircon. No? Mahimbing ang tulog. Pagkaligo, ayos na. Diretso tulog na. Di ba mga kababayan? Yun Yun yung laging mga nangyayari po na yung mga ipinagtatanggol nila nandun sa kani-kanilang mga bahay. Yung mga ipinagtatanggol nila nandun, masasarap ang tulog. Tapos sila ang naiwan dyan sa EDSA. O meron pa kay Cayetano. Ito pa, si Cayetano, isa pa sa mga donasyon, ito yung dahil sa mga donasyon, pipilit talaga. Yung mukha ipipilit ni Cayetano na ipagtanggol si Rodante Marcoleta. dahil sa mga donasyon. Bibigyan ko ng sample, ha? Sample lang. Although karamihan dito kapatid, sabihin na natin may iba pang mga sumama. Noong 2016, May sample pa. Itong si ito pa, meron pa tayo mga bossing. Ito naman mga kababayan. Si Ilong Ranger. Ito parang andug yun na din no? Nung nakikita ko pa to mga kababayan, mga boss chief amo sir. Nung nakikita ko pa itong si Harold Respicio, doon sa TikTok, nakikita ko pa yan, kasabayan ko sa TikTok yan no? Kapag yung nagpapaliwanag, maayos. No, hindi yung pasigaw, yung, Marcoleta baby, yung hindi gumagano, hindi parang may topak. Ngayon, iba na Kaya sabi ko, bakit ganon? Yung mga matitino na itsura ng mga abogado dati, pag napasama sa mga DDS, nagiging ganito yung mga asal, kilos, at yung pagharap sa tao. Tingnan nyo naman mga kababayan. Ang pinapunuan niya ang investigasyon laban sa flood control mess. What? Hindi po tayo papayag. Nandito tayo, libo-libo tao na ang nandito sa EDSA at hindi kami aalis dito hanggat hindi ninyo i-atras ang plano ninyong arestuhin ang aming favorite senator. Ang tanong, nasa 3,000 ka ba yung kaninang naiwan doon sa sa EDSA? Kasi sabi, hindi daw sila aalis mga kababayan. Hindi kami aalis dito hanggat hindi iniuurong yung kaso or yung pagpapaaresto kay Marcoleta. Ang tanong, nandoon pa ba si Respicio? Nagpaiwan ba or umuwi din? 'Di ba? ERMS 8479.